Ngayon ganyan na lang po kayo sa amin? Alam nyo, parang hindi ko kayo anak kung magsasalita kayo ng ganyan sa akin eh. Eh, parang hindi rin naman kayo nanay para magsalita kayo ng ganyan sa amin eh. Napakawala kayong respeto sa akin ah. Yung isang katulad mo, di dapat nire-respeto eh. Ikaw, umayos ka sa pananalita mo kahit anong gawin yung dalawa nanay nyo. Pa rin ako! Naging nanay ka ba sa amin? Di ba hindi? Mas pinili mo baka sumama sa ibang lalaki eh. Kaysa piliin kami. Natural! Kaligayahan ko yun eh. Hindi na ako masaya sa tatay nyo. Kaya ako yung ginawa. Dok, Hello po. baka po pwedeng pa-admit na po nung tatay namin. Ano po pangalan ng patient? Marlon Española. Nakapag-reservation fee na po ba kayo? Ayun na nga po eh. Wala pa po kasi kami pera. Pero gagawin po namin paraan. Magbabayad din po agad kami. Ma-admit lang po muna siya. Opo, Dok. Kahit ilang araw lang po. Naku, pasensya na po. Ayun po talaga yung policy ng ospital eh. Unless makapag-reservation fee kayo, hindi kayo ma-admit. Dok, sige na po. Maawa ka na po. Tignan mo na po lagay nung tatay namin, oh. Huwag ka po mag-alala. Magbabayad din po kami. Gagawin ko po ng paraan. Pasensya na po sir ha. Wala po kasi akong magagawa eh. Ayun po talaga yung polisiya ng ospital. Pasensya na po. Dok, paano na to ngayon? Huwag ka mag-alala, Leia. Hihingi akong tulong. Hihingi akong tulong kay Mama. Tutulungan ba tayo nun? Wala na tayong ibang paraan eh, para may babae dito. Ayun lang iniisip ko paraan, si Mama. Sige. Subukan natin. Sige. Pero uwi muna natin si Papa. Ma! Anong ginagawa niyong dalawa dito? Kailangan namin ng tulong mo. Tulong ko? Pinapunta ba kayo ng tatay nyo? Di naman kami pinapunta. Pero Ma, manghihingi lang sana kami ng tulong eh, kasi si Papa kailangan ma-admit. Wala na kaming ibang mapupuntahan eh, kundi ikaw na lang eh. Ano? Tulong? O baka naman inutusan kayo ng tatay niyo na humingi ng pera sa akin? Ma, hindi. Sobrang sama na ng kalagayan ni Papa. Wala po kami pambayad ng ospital. Tama lang sa kanya yun. At saka isa pa, bakit sa akin kayo humihingi? Anong tama lang yun, Ma? Di ba si Papa naman nagpundar lahat ng to? Lahat ng bahay ng to? Ano? Tatay mo nagpuntar neto? Umayos ka sa pananalita mo, ha? Ma, nanghihingi lang naman kasi kami ng tulong kung ano na sinasabi mo eh. Parang wala naman kayong pinagsama ni Papa eh. Sana naman kahit konti may awa dyan sa puso mo. Matagal ko na kinalimutan yung tatay nyo. Kaya wala na akong pakialam sa tatay nyo. Ma, tulong lang naman pang pa-hospital. Ma, Ano ibibigay ko sa inyo? kaya bang tiisin si Papa ng ganon? Kung nakikita mo lang kalagayan niya eh. Oh, di ba sa tatay nyo kayo sumama? Tapos ngayon lalapit-lapit kayo sa akin? Kahit mamatay pa yan ang tatay nyo, wala akong pakialam. Alam nyo, kasalanan nyo rin yan eh. Gusto ko kayong isama. Pero tatay nyo ang pinipili nyo. Mahalaga pa ba yun sa ngayon, Ma? Oo, mahalaga Okay yun na sa ni akin. Papa yun. Wala akong pakialam. Kung gusto nyo, gumawa kayo ng paraan, magtrabaho kayo. Para may pampagamot yung sa kayo sa tatay nyo. Ma naman, kailangan na nga ma-admit agad ni Papa. Kung siya kung kaya mo siyang tulungan, baka pwedeng pautangan mo lang kami. Babayaran namin. Wala akong papautang sa inyo. At saka hindi ako gagastos kahit 5 duling dyan para lang panggamot sa tatay nyo. Manigas kayo. Ma, ganyan na ba kasi maugali mo talaga? Kaya ako nagkaganito dahil sa tatay nyo. Kay Papa pa talaga? Di ba ba? Ikaw yung nagloko. Ikaw yung nang-iwan sa kanya. Kaya sa kanya kami sumama.
So ako naging masama ngayon. Di ba totoo naman, ma? Hindi naman masisira ito pamilya natin kundi dahil sa'yo eh. Dahil sa akin, choice ko yun. Ngayon, choice nyo rin na pinili yung tatay nyo. Kaya choice nyo rin na gumawa kayo ng paraan para mabuhay ang tatay nyo. Kasi hanggang ngayon ba naman, ganito pa rin. Leia, hayaan mo na. Kung di tayo matutulungan ni mama, hayaan mo na. Wala kayong magagawa. Kasi kahit anong gawin nyo, maglumpasay man kayo dyan, hindi ko kayo bibigyan ng pera para panggamot sa tatay nyo. Hayaan mo na, Leia. Tandaan nyo yan. Tara na. Malis tayo dito. Pala makakatulong to eh. Pa, sorry. Hindi po kami tinulungan ni Mama eh. Oo nga, kahit anong pagmamakaawa po namin, ayaw talaga niya kami tulungan. Pa? Di ba sinabi ko naman sa inyo? Huwag na huwag kayo lalapit sa mama niyo. Pa, wala na po kasi kaming ibang alam na paraan. Or kung sino man tutulong, wala na kaming ibang malapitan eh. Siya lang yung naisip namin. Bakit pa ganun si Mama? Parang walang puso eh. Diba? Alam niyo, di rin naman ako magtatagal eh. Pa, wag mo naman sabihin yan. Hindi kami susuko maghanap ng paraan para may pang-pa-admit ka. Para may pang-pa-hospital ka pa. Alam niyo mga anak, tama na. Pagod na rin naman ako eh. Okay na. Pa, hindi pa. Hindi naman kami titigil eh para maghanap ng pambayad dito. Kaya please, huwag po kayong tumigil din na lumaban. Jeboy, Bakit pa? kunin mo yung folder sa cabinet ko. Sige po. Pa, ito na po yung folder. Ano ba to pa? Pa, Basahin niyo yan. Pa! 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 Bakit naman sumuko ka na? Paano na kami pa? Hindi namin kaya nang wala ka. Tayo mo naman pa eh. Ano ba to? Teka lang. Oh, dito na naman kayong dalawa? Ano? Pinapunta ulit kayo ng tatay niyo dito? Nagkusa na po kami. Siguro pinapunta na naman kayo ng tatay niyo, no? Patay na po si Papa. Kaya pwede ba tama na? Buti nga sa kanya eh. Namatay na yung tatay niyo. Total, wala namang ano yan sa mundo eh. Hanggang ngayon ba naman, napakasama pa rin ang ugali mo? Ano ba? Di ka na ba talaga magbabago, ma? At bakit? Magbabago ako para sa kanya? Kahibang ka ba? Napakatigas naman po ng puso
puso nyo. Patay na nga po si Papa, di ba? Hayaan niyo na yung tatay niyo. Ayaw mo nun? May pagkain yung mga uod. Ano? Napakasama talaga ng ugali mo eh, no? Hoy, kayong dalawa, kung ako sa inyo, dapat nga, nagsasaya kayo eh. Alam niyo kung bakit? Kasi, wala nang pabigat sa inyong dalawa. O di ba? Hindi na kayo maghahanap ng pera para paggamot niyo sa tatay niyo. Kung sa'yo ganun lang kadali yun, sa amin hindi. Porket ba mayaman ka? Yumaman ka? Dahil sa ginawa mo kay Papa? Ngayon ganyan na lang po kayo sa amin? Alam niyo, parang hindi ko kayo anak kung magsasalita kayo ng ganyan sa akin eh. Eh, parang hindi rin naman kayo nanay para magsalita kayo ng ganyan sa amin eh. Napakawala kayong respeto sa akin ah. Yung isang katulad mo, di dapat nire-respeto eh. Ikaw, umayos ka sa pananalita mo kahit anong gawin yung dalawa nanay niyo. Pa rin ako! Naging nanay ka ba sa amin? Di ba hindi? Mas pinili mo baka sumama sa ibang lalaki eh. Kaysa piliin kami. Natural! Kaligayahan ko yun eh. Hindi na ako masaya sa tatay niyo. Kaya ako yung ginawa. O ngayon, masaya ka na. Oo, masaya na ako. Kasi wala na yung tatay niyo. Diba? Sobrang saya ko nga eh. Oh, eto. Ngayon, Ano? May sasabihin pa kayong dalawa? Alam niyo, kung wala naman kayong gagawin tama dito sa bahay, pwede ba umalis na nga lang kayo? tama naman. Yan, bigay ni Papa. Titulo ng bahay na to. Na ngayon, pinamanan na sa amin. Sigurado kayo? Ano namang klaseng kalokohan to? Paano naging titulo to, ha? Ang nakalagay sa pangalan ng titulo, pangalan ko, hindi pangalan ng tatay nyo! Basahin mo! Kung marunong ka magbasa. Paano nangyari to? Pangalan ko dapat nakalagay dito, bakit sa tatay nyo? Tatay nyo? So ngayon, alam mo na yung totoo. Pwede kitang umalis dito sa bahay namin. Total sa amin naman po talaga to, hindi ba? Inangkin niyo lang to. May karapatan pa rin ako dyan dahil ako yung nanay nyo. Wala ka ng karapatan. Umalis ka na. Mula nung umalis ka, natanggal na ang karapatan mo sa amin. Kaya alis na po kayo. Baka walang respeto nyo. Kaya sa atin na itong bahay na to. Hanggang sa langhin nga ni Papa. Talagang nisip niya pa tayo. Kaya nga eh. Kaya ngayon, tingin ko masaya na si Papa. Dahil nabawi niya na kung anong meron siya. Tsaka, hindi na siya mahirapan sa sakit niya. Kahit wala tayong nagawa dun.